Alam mo ba, bilang content creators at bilang mamamayan, hindi lang tayo basta nagpo-post. Hindi lang tayo basta gumagawa ng reels, videos, captions, o live. Tayo ay may impluensya. Sa bawat pindot natin ng upload, may taong makakabasa, may taong makikinig, may taong maapektuhan. Ang tanong, anong klaseng impluensya ang gusto mong iwan? Kasi ang social media, parang kutsilyo yan. Pwede mong gamitin pangluto, pwede mo ring gamitin pang sakit. Depende kung sino ang may hawak. Ngayon, marami ang gumagamit ng social media para sa clout, para sa issue, para sa away, para sa paninira, para sa fake news, para lang mag-viral. Pero hindi ba mas powerful kung gamitin natin ito para magturo, para magmulat, para magbigay ng pag-asa, para magbigay ng direksyon? Bilang content creator, hindi lang views ang puhunan mo, karakter ang puhunan mo, integridad ang puhunan mo, paninindigan ang puhunan mo. Kasi kahit gaano pa karami ang followers mo, kung mali ang impluensya mo, mali pa rin ang epekto. Hindi sukatan ang dami ng likes. Ang sukatan ay kung ilan ang natutulungan. Kung ilan ang na-inspire mo, kung ilan ang natututo dahil sa content mo. Isipin mo, may kabataan na nanonood sa'yo, may nanay na pagod na naghahanap ng inspirasyon, may tatay na nawawalan na ng pag-asa, may negosyante na gustong bumangon ulit. Ikaw ang napapanood nila. Ang tanong, ano ang ipinapakita mo? Kung puro negativity ang laman ng feed mo, negativity din ang aanihin ng audience mo. Kung puro reklamo, puro galit, puro paninira, yan din ang kakalat. Pero kung ang content mo ay may value, may aral, may respeto at may inspirasyon, unti-unti mong binabago ang mindset ng tao. Hindi mo man mabago ang buong mundo, pero mababago mo ang mundo ng isang tao. At minsan, sapat na yun. Bilang mamamayan, may responsibilidad tayo. Hindi lang sa pamilya natin, hindi lang sa negosyo natin, kundi sa lipunan. Huwag nating gawing basura ang social media. Gawin natin itong paaralan. Gawin natin itong platform ng katotohanan. Gawin natin itong lugar ng pag-angat. Hindi mo kailangang manira para sumikat. Hindi mo kailangang gumawa ng mali para mapansin. Mas mabagal ang growth kapag tama ang ginagawa, pero mas matibay. Mas mabilis ang viral kapag kontrobersyal, pero mabilis din mawala. Tandaan mo, ang tunay na influencer hindi nag-i-influence para sa sarili lang, nang i-influence siya para sa ikakabuti ng marami. Kaya sa susunod na magpo-post ka, tanungin mo muna ang sarili mo, makakatulong ba to? May matutunan ba sila? May mababago ba ito sa pananaw nila? Kung oo, i-post mo. Kung hindi, pag-isipan mo muna. Hindi natin kontrolado ang algorithm, pero kontrolado natin ang values natin. Hindi natin kontrolado ang views, pero kontrolado natin ang mensahe natin. At sa huli, mas mahalaga ang legacy kaysa trending. Bilang content creators at mamamayan, gamitin natin ang social media para gumawa ng tama, para magbigay ng liwanag, para maging instrumento ng pagbabago. Dahil ang tunay na impluensya hindi nasusukat sa dami ng followers, kundi sa dami ng buhay na nabago. Magtulungan tayo, pakishare para maraming makapanood nito. And don't forget to comment, like, follow na rin para sa mas makabuluhang na topic and more tips.